So eto na nga po mga kaibigan, Kai Sotto napasama ang pagkaka-injury, hindi makakapaglaro sa Gilas Pilipinas. Tignan natin ang actual video, nadulas nga ba o sinadyang tuhurin? Bago yan kaibigan, please kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, sa naging laban nga po, pangalawang laban ng Seahorse Mikawa at ng Koshigaya Alphas, nasa starting 5 lineup ang ating pambato na si Kai Sotto. But so far nakita natin, 4 minutes pa lamang naglalaro ang ating pambato na si Kai ay tila napasama ho siya, no? Tignan natin mabuti yung video na kung saan nga po parang ito'y nadulas talaga, no? At napadagan siya sa tuhod ng kalaban. Marami din nagsasabi na sinadyang tuhurin kung titignan daw mabuti yung video. At yun na plano talaga ng Seahorse Mikawa na ma-out si Kai Sotto. Pero ang nangyari tila napasama nga po. After ho nun, nakita natin na milipit po sa sakit si Kai Sotto matapos yung injured na nangyari na yon, at talagang tinakpan pa at nilagay po sa stretcher para hindi makita mga kaibigan. Nakakuha tayo ng update na kung saan nga po ay kinakailangan magpagaling pa si Kai Sotto dahil hindi po siya agad-agad pwedeng maglaro, no? Tignan nyo mabuti, sa February na ang FIBA Asia qualifiers mga kaibigan, hindi si Kai Sotto makakapaglaro kung hindi siya magiging fully 100% recovered at kung wala siyang clearance po na galing sa doktor. Kapag ganitong case kasi mga kaibigan na injured at nakita natin tumatagal ito ng almost a month, no? Or minsan matagal din mga kaibigan, depende sa recover ng pangangatawan. Kahit nga po si AJ Edu nung na-injured siya, ilang buwan din ang hinintay mga kaibigan, natagalan talaga siya. Pero ang problema natin ngayon, ang Gilas Pilipinas talaga ay kailangan magkaroon ng backup na big man. Hindi tayo pwedeng umasa ngayon kay Kai Sotto dahil kailangan pa niyang magpagaling. But so far kung titignan nyo mga kaibigan, no, ang ganda naman sana ng performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Kayang-kaya naman sana ulit maka-double-double kung hindi po siya na-injury. Tulad ng aking sinasabi noon pa man, talagang mainit po sa mata ng kalaban itong si Kai Sotto natin. Bukod po kasi sa napakalakas dumepensa nito, no, banta ito sa mga kupunan dito sa Japan B-League. Kaya inuuna, minsan pinupuntirya nila ng panadya, no, yung sinasabi natin na dirty tactics para si Kai Sotto ay ma-foul out o di kaya naman ma-injured, no, which is nangyari na nga po sa naging laban nila kontra sa Seahorse Mikawa. And mga kaibigan, ipag-pray natin and hopefully gumaling po agad ang ating pambato na si Kai Sotto at makahabol pa at makapaglaro nga po sa Gilas Pilipinas. Pero para sa akin, mas maganda na magpagaling na muna si Kai Sotto dahil hindi pwedeng pilitin, no, kung hindi po siya 100% fully recovered, no, sa kanyang injured na natamo. Well mga kaibigan, update ko kayo muli mamaya and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.